Yung Commission on Human Rights, nanawagan na po sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ na irespeto po ang government forces. Para na Mr. Maravillas, iba na yung posisyon ngayon, kumampi sa gobyerno yung CHR. Ibig sabihin noon, mga kababayan, nakikita nila maganda yung ginagawa ngayon ng gobyerno. Tama yung ginagawa ng ating mga authorities. Kaya kumampi sila. Walang human rights violation. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pag hindi pa sumuko mga kababayan si Pacquiao, patagalan na to mga kababayan. Ang sabi ng mga members ng PNP, sabi po ni General Torre, wala niyang aalis, doon na yung mga pulis titira. Siyempre babantayan kung lalabas si Pacquiao, wala daw aalis. Ayan ang utos po ni General Torre. Walang aalis PNP to continue manhunt for Kibuloy inside Kingdom of Jesus Christ compound. Di paano yan Mr. Maravillas? Pag ganyan, patagalan nga po kung sino yung surrender. Kasi may mandato po, may order from the court yung ating mga kapulisan. Pag hindi man po ginawa nila yung trabaho, yung PNP naman po yung sisisihin. Tulad ng ginawa ni Chis Escudero, nasabi mga kababayan ni Chis last week, sampal sa muka ng mga pulis ng isa pong wanted na katulad ni Kibuloy, hindi mahuli-huli. O ngayon, hindi sila aalis doon hanggat hindi lalabas si Pacquiao. Ayan po, mga kababayan. Sabi dyan mga kababayan sa balita, tuloy-tuloy ang search. Each and every building inside the compound ni Kibuloy mga kababayan, gagalugarin ng ating mga kapulisan. Magpapaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha or ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan sabi po ni General Torre. So, diba? Yung kingdom po, magiging kampo na ng PNP. Mamili kayo. Ilalabas ninyo si Pastor Kibuloy or kumbinsihin ninyo si Pastor Kibuloy na sumurrender sa mga authorities at tarapin yung kaso o magiging kampo ng PNP, yung kanyang compound. Yan ang choice po ninyo. Yan niya Mr. Maravillas, legal man ang ganon. May legal pong order yung husgado. Huwag kayong maniwala doon sa sabi ni Digong na illegal yung warrant of arrest. Paano naging illegal? Na-inisyo ng korte. Tama? Kaya sinupalpal siya ni Dilima. Mamaya basahin ko po yung mga reactions. Pati yung Commission on Human Rights nagpaabot na po ng reaksyon. Pabor po sa PNP yung human rights. O, kita ninyo? Sabi po ni Torre, hindi lang whole day ito, whole day, whole night. Kung hindi, bukas, whole night, bukas, hanggang sa makita namin siya. Hindi kami papayag. Walang magpo-pull out dito. So, kukordonan ng PNP po ang compound ni Pacquiao para hindi po makalabas. So, patagalan na lang po kung sino yung surrender. O ngayon, yung Commission on Human Rights, nanawagan na po sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ na irespeto po ang government forces. Para na Mr. Maravillas, iba na yung posisyon ngayon, kumampi sa gobyerno yung CHR. Ibig sabihin noon, mga kababayan, nakikita nila maganda yung ginagawa ngayon ng gobyerno. Tama yung ginagawa ng ating mga authorities. Kaya kumampi sila. Walang human rights violation. Ito yung sabi dito sa balita. So, nanawagan na po yung CHR mismo
irespetoan niya ninyo yung mga state forces. Avoid escalating tensions. Hayaan ninyo anya yung ating mga authorities na gawin ang kanilang duty and refrain from actions that may escalate tensions or obstruct the legal process. O, di ba? Kampi na sa gobyerno. Yung CHR, dati po yung taga-CHR laging galit sa gobyerno. Parang hindi parte ng gobyerno. Di ba? Kinukundinan nila lagi yung sundalo, yung ating mga kapulisan, kampi sa kalaban. Yan, di ba, yung reputasyon ng CHR. Pero ngayon, tingnan ninyo. Kasi po, yung mga biktima po, mga bata, mga kababaihan, di ba? Yun ang biktima ng sexual abuse ng akusado po, itong puganting si Kibuloy. So tama na kumampi sa ating mga authorities itong Commission on Human Rights. So the CHR issued its statement ngayong araw na to after around 2,000 members of the Philippine National Police raided the Kingdom of Jesus Christ compound para mag-serve ng warrant of arrest sa puganting si Pacquiao na wanted po sa child abuse, sexual abuse, and qualified trafficking cases. Mabibigat po yung kaso. Heinous crime. Kaya nga sabi natin mga kababayan, ang dapat na tamang reaksyon ng ating mga opisyal, lalo yung mga senador tulad ni Bato, ni Bongo, ni Amy Marcos at ni dating Pangulong Digong pati ni Loro, ni Inday Sara ay kausapin, tumulong sila, kausapin, kumbinsihin si Pacquiao na mag-surrender ng matiwasay para hindi maistorbo yung kanyang mga members. Alam po ni Digong kung nasaan si Pacquiao. Inamin niya. Ngayon po, i-play ko sa inyo ito. Alam niya daw. Madali lang po. Mag-surrender, mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam mo kung saan si Pastor? Alam niya daw. Secret. Pero secret daw. Kita ninyo? Pinaglalaroan niya, ginagawa niyang joke. Pinaglalaroan niya yung batas, yung ating mga authorities. Tama ba yung ganong mga statement mga kababayan ng dating Pangulong Digong? So nagsiset siya ng masamang halimbawa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Dapat nga mga kababayan siguro, as administrator, di ba appointed siya as administrator, pwede siyang kasuhan siguro ng harboring fugitive from justice. Kinakanlong niya. Inamin niya mismo sa video. Alam ko niya, kaya lang secret. Tapos tawanan yung mga reporters. Pinaglalaroan niya yung ating batas. Yeah, sabi po dito ng CHR, niremind niya yung ng CHR, yung mga supporters ni Kibuloy to refrain from harassing civilians. Mali yata. Harassing yung PNP mismo. Baliktad na nga po yung hinaharas nila, yung PNP who are simply performing their duties. Tama pala, hindi man referring to PNP. Sabi dito, this reminder follows reports that a special investigator from CHR region, yung galing pala sa kanila, CHR Region 11, was threatened and harassed by some members ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya pala, mga kababayan, nagpalabas ng ganitong statement, kumampi sa ating mga state forces, yung taga-CHR po, kasi pati sila may masamang experience sa mga taga-kingdom. Pati sila pala, mga kababayan, hinaras. Kita ninyo mga ugali ng mga taong yan. Walang kinikilalang batas. So yung reminder naman po ng CHR, kasi nagmo-monitor sila closely, yung reminder nila sa mga kapulisan natin to exercise maximum tolerance and stressing that no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest pursuant to the law. Alam naman yan ang ating mga kapulisan kasi walang policing kill yung ating Marcos administration.
Hindi tulad ng previous administration. Kaya mahinahon pa rin po yung ating mga authorities. O ngayon, binanata ni dating Senador Laila de Lima, sinupalpal po si Digong. Sabi ni de Lima, sa'yo pa talaga nang galing? Former Senator Laila de Lima responded sharply to former President Rodrigo Duterte's recent criticism of the enforcement of arrest warrants at the Kingdom of Jesus Christ compound. Sa kanyang social media post ngayong araw na to, question po ng senadora yung objections na ginawa ni Duterte, asking what could be illegal about executing valid arrest warrants anya. She expressed disbelief that such remarks anya came from Duterte, accusing him of brazen hypocrisy. De Lima suggested that instead of condemning the authorities, Duterte should focus on supporting law enforcement efforts. Tama po. Si De Lima nga po, pinaaresto niya, hindi nag-resist. Kababaing tao ni dating Senador Laila de Lima, pero matapang na totoo. Ito yung totoong maiso. Inarap niya po yung kaso. O ngayon, napatunayan, nagawa-gawa lang pala ni Digong yung kaso. O nakalabas na siya. So bakit hindi niya ito i-advise sa kanyang kaibigan na si Pacquiao, natularan si De Lima na isang babae pero matapang, inarap yung kaso, hindi yung tago ng tago, tulad ni Bantag. Tapos ngayon si Pacquiao, tapos sasabihin ninyo, mga maiisog kayo. Paano kayo naging maisog? Natago kayo ng tago? Yan yung naging reaksyon ni De Lima po dito sa sabi ni Digong sa kanyang statement. Our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon in our laws derided. Sabi ni De Lima, sa'yo pa talaga nang galing. Napaka-ipokrito mo niya. Di ba? Sa katotohanan lang mga kababayan, kung may pang-aaboso, ito yung kanyang ginawa during his administration. Yan po. Under the Duterte administration, there were 1,463 documented illegal search and seizure operations, over 2.8 million reported incidents of threats, harassment, and intimidation, and over 20,322 individuals killed in the war on drugs. Duterte was also known for demonizing opposition figures, including former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, former Senator Laila de Lima, and former Vice President Leni Robredo. Ayan, tuloy kinalkal po ng impact leadership para ihampas sa mukha ni Digong. O, di ba? So ano yung kanyang moral authority na magsalita ng ganon, na mas malala pa siya? Di ba? On the record po, kung panahon niya to at kalaban si Pacquiao, hindi niya kaalyado, baka shoot to kill order na yung kanyang utos sa ating PNP. Kaya lang barkada niya, kaya ganito yung kanyang pagtrato. O ngayon, doon naman po sa reaction ni Inday Sara na kinundi na niya yung operations na ginawa ng ating PNP laban kay Pacquiao. Sabi dito, pag-interest ng Pilipinas, didma lang. Sabi ni Atty. Barry Gutierrez, yung dating spokesman po ni Leni Robredo. Sabi diyan, Atty. Barry Gutierrez criticized the Duterte family for being quick to speak out when defending their own interest or those of their allies but remaining silent on broader national issues. Sa post mga kababayan sa X, yung dating Twitter, ngayong araw na to, Gutierrez highlighted the contrast between their vocal defense in specific cases and their perceived indifference to wider issues affecting the country. Si Vice President Sara Duterte anya, mabilis na kinundi na yung police actions at the Kingdom of Jesus Christ compound, describing the alleged use of excessive force as a gross abuse of power. She emphasized the violation of citizens' rights, including the alleged harassment
of worshippers in the mistreatments of minors. Former President Rodrigo Duterte also expressed sympathy for the KOGC members, characterizing the incident as a tragic example of political harassment and a stain on the integrity of the involved authorities. Kaya sabi po ni Barry, ang bilis magsalita ng mga Duterte kung ang ipagtatanggol ay ang interes nila at ang mga kaibigan nila, ng mga kaalyado nila. Pero pag interes ng Pilipinas, deadma lang. Basag na ang mga kababayan yung mag-ama. O ito pa mga kababayan, sabi rito, isang kaibigan ng pugante. Quoting yung isang kaibigan mga kababayan na libro tungkol sa kwago at luro. So hindi man po kaibigan ng kwago yung luro, kundi ang kaibigan pala ng luro yung pugante. Yan tuloy mga kababayan. Tapos humingi ng apology si Inday sa mga taga Kingdom sa kumbinsi ka sa kanila na iboto si President Bongbong Marcos. Sabi nga natin mga kababayan, kahit pa yung 8 million na boto ng mga members ng Kingdom ni Pacquiao, alisin sa boto ng ating Pangulo, 31 million plus. Panalo pa rin po sa pagkapangulo si President Bongbong. Oy, minus ninyo 31 million, minus 8 million. Kumbaga 8 million ang members nila. Baka yung 8 million na members, hindi man lahat yan botante. O sabihin na natin, i-assume na natin, lahat botante. 23 million pa, mga kababayan, ang magiging boto ng ating Pangulong Bongbong. Panalo pa. Ang nakuha ni Leni Robredo, halimbawa, hindi si Bongbong ang kanilang binoto, kundi si Leni, kasi siya yung number 2 na nakakuha ng pinakang mataas na boto. 14 million kay Leni plus 8 million na galing halimbawa sa Kingdom. 14 million plus 8 million, 22 million lamang pa mga kababayan ng 1 million votes yung ating Pangulong Bongbong. Kaya huwag kayong manumbat kahit anong gawin nating matiks-matiks. Panalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang nagpanalo, naging presidente si Digong in 2016 dahil po sa mga Marcoses. Tinulungan po ni Amy Marcos si Digong. Kaya yung mga Marcos supporters, ibinoto si Digong. Naintindihan na ninyo? So pinapamukha ninyo na walang utang na loob yung mga Marcoses sa mga Duterte. Anong walang utang na loob yung mga Marcos? Kayo yung walang utang na loob. Kasi never ang mga Duterte, mga kababayan, makakaupo, makakaapak sa palasyo kung walang Marcos. Hindi man sila kilala. Marcos lang ang kilala, mga kababayan, sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kasi umupo yung tatay ni Bongbong for 20 years at may mga Marcos loyalist. Yung mga Duterte po, sa Davao lang po sila kilala. Nakilala sila kasi sinuport ni Super Ate. Mali po yung mga assumption ninyo, mga panunumbat ninyo. Pasalamat na lang si Inday nanalo as Vice President. Bakit? Yung 32 million niya na boto, 31 million yan, mga Marcos supporters. Yung excess po, yun man lang ang DDS. Ngayon nga 16% na lang. Yung mga Duterte, 36% ang Marcos. Napakalinaw po. So ang dapat na tumanaw ng utang na loob yung mga Duterte. Tama pa? Mali yung mga paniwala ninyo. Balikan natin itong sabi rito sa Impact Leadership na isang kaibigan ng pugante. Sabi diyan, Vice President Sara Duterte strongly condemned the recent police actions sa compound po ni Pacquiao for alleged excessive use of force.
and violations of citizens' rights. Tapos sabay mga kababayan, sabi niya, hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili ko kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pag-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. So binigyan niya ng kulay politika kasi pinipuwersa daw kasi kaalyado nila, ginagamitan ng puwersa. Siyempre, kailangan gamitan ng puwersa. Ma-impluensya po ang akusado. Paano hindi gamitan ng puwersa? At kahit hindi ninyo kaalyado, yung Tebes nga po, kaya tumakas sa palabas ng bansa, ginamitan ng puwersa, tumakas, pero inabol pa rin ng ating mga authorities gamit yung Interpol. Kaya hindi totoo po na dahil kaalyado ninyo, para hindi na po gumamit ng puwersa, kasi sa pag-execute po ng ganitong warrant of arrest, lalo kilala at ma-influensya mayaman, napakalinaw yung pakiusap po ni General Torre, isurrender ninyo. Tumulong kayo sa pagkumbinsi kay Pacquiao na isurrender niya yung kanyang sarili. Tularan si Dilima. Hinarap yung akusasyon laban sa kanya. Yun ang tamang advice. So pinasokan niya ng politika dahil daw sa kilalang supporter ng mga Duterte. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa pagkikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos. Hindi na niya tinawag na President Bongbong Marcos Jr. Si Bongbong Marcos Jr. noong 2022, naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. So ang ibig sabihin niya yung Filipinos deserve better, you deserve better daw, dapat siya na yung gawing acting president, sabi ni Harry Roque. Kasi mas better daw siya kaysa sa ating Pangulong Bongbong. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang label nila, bangag, adik, huwag kami inday. Pang sarili ninyo yung inyong mga iniisip. Maghintay kayo ng 2028. At malayo man yung inyong kalibre kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung hearing nga sa Senado, hindi ninyo masagot ng maayos. Dinadaan ninyo sa tantrums at mga salitang foul. Tapos sasabihin mo, Filipinos deserve better. Sino yung better? Kayo? At saka, sabi nga natin kanina, kahit hindi bumoto, hindi mo kinumbinsi yung mga taga-kingdom, malinaw, panalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. 8 million daw yang mga members ni Pacquiao. 31 million plus yung boto ni PBBM. Minus 8 million na members ng kingdom. 23 million pa ang magiging boto ng ating Pangulo. Napakalaki pa. Idagdag ninyo yung 8 million sa 14 million ni Leni Robredo, kung halimbawa doon kayo sumuport, 22 million lang, 1 million palo yung lamang ng ating Pangulo. Ibig sabihin po, hindi kailangan ni President Bongbong Marcos yung boto galing sa inyo. Sa barkada ninyong pugante na si Pacquiao, hindi kailangan ng ating Pangulo para makaupo sa Palasyo Malacanang. Napakalinaw, simple mathematics. I-compute mo. Tama? Yan kasi, hindi ka na lang tumakbo sa pagkapangulo kasi hindi ka man naniniwala na mananalo ka. Kaya sumakay na lang kayo kay President Bongbong Marcos, hoping na pag 2028, i-endorse kayo. Pwede sana nga kayo i-endorse. Kaya lang, inaway-away ninyo si Pinsan. Tapos si Lisa Marcos, asawa yun ng ating Pangulo. Tapos yung tatay ninyo, walang tigil sa paninira. Alangan man i-endorse ka. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills
PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.